It's just one mistake, Jazz. Isa lang. Isa, dalawa, tatlo, pareho na yun. Nakipagtosing ko ka pa rin sa iba. Pero lasing ako nun. Lintik na palusot yan. Kahit lasing ka, alam mo kung anong ginagawa mo. Pero nagsorry agad ako sa'yo nun, di ba? Kasi kahit anong sabihin ko, I was wrong. Nagkamali ako na nasaktan kita. Kayo mga lalaki, pag sinaktan nila kayo mga babae, in-expect panghabang buhay. iyak tapos pagising okay na? Makikipagtosing ko kayo sa iba, tapos hahanapin yung random variable. Pero tossing coin lang yun. Hindi naman namin hinanap yung probability. Ang not enough? Dahil ba hindi ko alam kung paano kumuha ng random variable? No! Then why? Siya't biniwan mo. Uy, kayo na pinagsasabi ng dalawang yun. Sa akin ka pa talaga nagtanong, hindi ko yun alam. Kaya alam mo din ka kaya magtanong. Uy, mga ano to, wala nga akong alam dyan. Ako rin. Friend, ano yung sinasabi nilang dalawa na tossing coin? Yung probability ba yun? Tapos yung possible outcome? Parang yun lang pinag-aawayan na eh. Parang di tinuro sa inyo. Ganito kasi, meron tayong tinatawag na statistical experiment na mag-produce ng outcomes and process that will generate the data. Meron din tayong tinatawag na random variable na result of a chance events that you can measure outcome. Pwede ba yung random variable din yung... Look, ikaw dito. Okay. Diba? Yung random variable is numerical quantity mo, which is yung random variable sa quantitative variable that value depends on change. Depends on change! Ano kung yung tossing coin? Ako mali ko dyan. O ayan, bida-bida kasi. Nabigyan niyo ako ng Static? magtutos tayo ng coin ng dalawang beses. Tapos bago tayo magsimula, ilalagay natin yung mga possible outcomes. Diba meron tayo ditong head and tail. Head and tail. So, ang magiging random variable natin is yung tail. We will count the number of tails in this outcome and assign this number to this outcome. O ayan, mag-toss kayo ng coin. After nyan, ilalagay natin yung mga values. Oops! Huwag niyo kalimutan na lagi nasa kapital ito yung mag-represent ng random variable. My gosh, ganun lang pala yun? Ako sa pinagsasabi ng dalawang yun. Seryoso? Pinagawa mo ng dalawa yun? Uy, Gabi, yung discrete at continuous, paano yun? I got this, Michelle. Ako na. Ganito kasi yun. Yung discrete random variables is ito yung countable ng number of possible values. Halimbawa, itong box of pen, di ba nabibilang siya? Bibilang! Hey guys, ganun lang pala yun? My gosh! Continuous random variables naman, isan yung infinite number of possible values in one or more intervals. Halimbawa, ang itong amount ng sugar na ilalagay ko sa kape ko, di ba hindi siya nabibilang? Oh my gosh, ganun lang pala yun? Oh my